You, child, will be called prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way. I praise you, for I am wonderfully made. Blessed Monday, everyone. Today we celebrate the solemnity of the Nativity of Saint John the Baptist. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. What is the significance of Saint John the Baptist? Siya lang naman yung precursor. Siya lang naman yung forerunner, or siya lang naman ang nag-prepare the way of the Lord. Remember, ang kanyang ina ay si Elizabeth, yung pinsan ni Mama Mary. Sabay sila halos nagbuntis. Kaya magkasunod sila, 'di ba? Pinanganak si Jesus ng December, pero si John the Baptist o si John ay June. Natatandaan niyo ba nung sinabi ni Angel Gabriel na magbubuntis si Mary, sinabi niya din na buntis si Elizabeth. Yung pinsan mo ay buntis. Pero 'di ba baog siya. Ano nga ba ang significance ng araw na ito? Dito pinakikita na ang natatandaan ko na ang nasa readings natin ay yung si John ay pinangalan sa pangalan na kung ano ang sinabi ng anghel. Ang ipapangalan mo sa iyong anak ay John. Di ba tinanong si Elizabeth, anong pangalan? Dapat ipapangalan niya Zechariah, isusunod niya sa tatay. Pero nagulat silang lahat kasi bakit? Bakit yun ang pangalan? Katulad ni Mary, anong pangalan? Jesus ang sinabi ng anghel. Parang katulad natin, tayo, kung halimbawa, 'di ba? Ang pipili ng pangalan yung magulang. Pero si Jesus at saka si John o si Juan ay hindi magulang nila ang namili kung hindi ang anghel. Anong sinasabi dito? Your will be done, no? Sana lang tayo din, your will be done, Lord. Kasi madami tayong hindi alam eh. Madami. Kung halimbawa ba yung future natin, makikita natin, paano ba tayo mamamatay? Ano bang mga struggles na kakaharapin natin? Gusto ba natin yun? Ako, kanina nung tinanong ni Father Art sa homily niya, ayoko. Ayokong malaman kung paano ako mamamatay kasi mapapraning na ako noon. Hindi ko na, parang, I do not know how to live my life again. Parang konting naku, sa ganito ako mamamatay, sa ganito para kang parang praning, di ba? Pero si John the Baptist, wala siyang kalayaang pumili. Kagaya din lang ng he was beheaded, di ba? Yun ang kinamatay niya. Si Jesus, he was crucified. Tayo, siyempre ayaw natin malaman. Although, pinagdadasal natin, ako kasi pinagdadasal ko na sana sudden death na lang. Pero sabi ng mga bata, parang hindi naman maganda yun, kasi biruin mo, mabibigla kami. Pero parang mas lalong ayoko yung alagaan ako eh. Magkasakit ako, tapos alagaan ako, o padoktor ako, tapos magkautang kami. Nawala na ako, iniwanan ko pa sila ng utang. Wala na nga ako na ipamana sa kanila, utang pa ang ipapamana ko. So parang mas gusto ko sudden death. Pero hindi naman tayo ang mamimili, 'di ba? Yung Diyos naman ang nakakaalam. Bakit ba 'yun ang pag-uusapan natin? Ang gusto kong sabihin dito is kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang maghari sa buhay natin. Naalala ko, gusto kong ipamukha sa ating lahat na ipamulat sa ating lahat na yung mga bagay na pwedeng mangyayari sa atin na hindi natin ginusto, pero the Lord allows things to happen
for a reason. Lagi ngang sinasabi ni June na masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakaalam. Parang masama man o mabuti, yung mga pinagdaanan namin sa buhay, Diyos lang ang nakakaalam. Kaya pala kami, we are bound to share to married couples pala, sa mga mag-asawa, nung mga pinagdaanan naming hirap sa buhay, yung mga struggles, yung mga naging problema, yung mga battles fought and won, dahil yun pala ay magsisilbing inspirasyon sa mga mag-asawa, sa mga pamilya na pwedeng nag-undergo din o dumadaan din sa mga unos sa buhay. Naalala ko kahapon, ang diniscuss sa gospel is about may unos ka ba sa buhay. And so ngayon, ano ang gusto kong sabihin? Ang gusto kong sabihin is, kahit na madami akong pinagdadaanan, kahit na yes, ako ay mamamatay din, katulad din, pare-parehas lang tayo, wala namang espesyal. Pero ang masasabi ko lang is, katulad ng nasasaad sa responsorial psalm, I praise the Lord for I am wonderfully made. Kasi tayo ay created in His image and likeness. And because of that, I praise God. I will always praise God dahil sa buhay na pinahiram niya sa akin. At kung ako ay kukunin, ang hihilingin ko lang ay sana ako ay makapunta sa langit para naman yung afterlife ko would be masaya naman. As of now, hindi ko alam kung what is in store for me tomorrow. I've been praying na sana yung goal ng Panginoon para sa akin, sa buhay ko, sa buhay namin ni June, ay sana ma-fulfill namin. Hindi namin alam kung matagal pa ba, mahaba pa ba ang paglilingkod. Basta ang alam ko lang is, I praise God for I am wonderfully made. Manalangin tayo. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Panginoon, stay with us, for without you, we are nothing. All this we pray in your mighty name, through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Blessed Monday once again. God bless us all.